mga ka-EA, so for today's video, oras na merienda natin at kakatapos lang din kumain ng mga ibon natin, breeders and flyers dogs. So ang update, and hapon na tayo nakapag-vlog kasi marami tayong nasikaso kanina. Tapos especially sama ang pakiramdam ko kanina pagkagising, sobrang sakit ng ulo ko. Yan, itinulog ko na lang ng 2 beses. Natulog ako ng mga alas 10 at saka mga bandang alauna, alas 2 yun. Nakabawi-bawi tayo. Siguro gawa ng puyat, saka pagod din. Siyempre mga kalapatids, no? So ito, nagpaloply tayo kanina. So ito, medyo magaling-galing na. Yan, yung ibon natin na namaga yung mata, gawa ng naipagbulihan sa crates ng truck nung mag-training tayo, no? Yung mga ibon natin okay naman, all goods naman mga ibon natin dito. So bukas meron tayong pupuntahan para mga kalapatids, no? So kasama natin mga pigeon vlogger tsaka pigeon mga master yun. Mga champion pala. Tama po ba yun? So, ito yung update sa atin. Noong nakaraan, nag-reels tayo ng bagong motor. So, sa ngayon, hindi pa natin kaya yung bagong motor. Bagong top box, kinaya natin. Pero installment, ayan. So, meron tayong plano dito. So, gagawin natin to na puno ng sticker na mga, alam nyo na, mga Pigeon Club, tsaka sponsor natin dito sa EA Loop. Ayan, para habang tumatakbo tayo, ayan, meron tayong naipapakita na endorsement sa mga kalapatids natin sa daan. Ayan. So, di ko pa napapaprint yung mga sticker na yon, pero naka-ready na yon, na-edit ko na. So, pag na-print, i-apply na lang dyan, didikit-dikit na lang natin mga kalapatids, no? Tapos, syempre, wala naman tayo masyadong binibigay na supplement sa mga ibon. Ito lang. Tapos, more on natural. Yan, syempre. Yung tinuro sa atin na isa nating kababayan na fancier mula Alberta, Canada. Shout out kay partner JR. Ayan. So malapit-lapit na rin tayo makapagpasa ng pang-entry natin. Although may nauna na tayong 4. Pero ang istorya kasi niyan, yung unang 4 na yan yung mga available for out ko na ibon. Then natulungan tayo na isa pa nating kababayan na nasa Australia naman. Shoutout kay Idol Raymond. So yung unang 4 natin in-acquire sa akin direkta. At nakisuyo na rin dahil nasa ibang bansa nga siya. Baka pwede daw ihatid natin sa one low price. Kaya ko sanang isabay yun sa March 28. Kaya lang ang magiging possible main problem natin sa 28 kung meron pang slot, no? So kung nagkataon na paaga-aga ako ng mga breed, ng mga lineup ko talaga ng pang Alegre, ubra sana ang problema. Medyo ito, yung mga nakakasan natin na for lineup natin ng Alegre one low price, medyo na-delay tayo bahagya. No, pero yung unang 4 na yon, magne-nestmate yun. So 2 mag-nestmate, so total of 4. So thank God kasi walang na-DQ o walang na-reject based sa screening na ginawa ng Alegre one low price dun sa unang 4 na ibon. So ang contact natin para maipasa yun dun kasi hindi nga ako available si Homing Pigeon, yung ating napakasuyuan. So kinontak ko siya parang 2 weeks prior ng mismong submission ng entry sa Alegre one low price. And then okay naman, so nadaanan tayo dito ng alas 3 na madaling araw ni Idol Homing. Siyempre umalis siya ng Aurora, Isabela. Tama ba? Ayan. Basta na Aurora. Umalis siya doon ng around 7 or 8 p.m. So, syempre, mahaba-haba din yung biyahe. Papunta dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So, alas 3 na siya na madaling araw nag-touchdown dyan sa may main entrance namin. So, nag-meet up na lang kami dyan. Hindi ko na rin siya masyadong na-assist kasi nga, kailangan niya pa makapunta on time sa Binangonan, Rizal, which is nakarating naman sila siguro mga 7 para nandun na sila. So, nakapagpasa sila doon. Nakasabay ng iba natin mga kaibigan. Si Idol Amigo, si Poise, tsaka iba pa nating kalapatids dyan ng mga pigeon vlogger din. So, yun. Maganda kasi yung 4 na ibon hindi na-reject. So, ano ba mga possible reasons para i-reject o i-DQ yung mga ipapasok nyo entry? Kasi syempre, kailangan healthy yung mga ibon, number 1. So, dapat walang canker, walang sipon, walang halak. Syempre, walang baliling, naka-vaccine. Ayun, tas walang bulutong. So, lahat naman na yun, at least na-meet natin, wala tayo ng mga ganon. Tapos yun, pinabaksinan ko rin yun. So, total, lumusot. So, ang mangyayari,
2 weeks quarantine yun, yung 4 na ibon doon sa may quarantine section nila. Then after 2 weeks, ililipat na sa Flyers Loft. Yun yung unang batch na tuturuan at i-viewing nila. So tayo, target ko by March 28. So pang-4 na Sabado na yon. So hopefully meron pang slot. Ayan, so sa unang Sabado pa lang ng entryhan ng Alegre One Low Price, umabot na agad dito ng 1,500 bird. So take note mga kalapatids, ang maximum capacity na kinukuha nila is 8,000 lang, no, para masunod yung capacity rate ng loft. Hindi sila nagpapa-overcrowded doon. So sobrang organized nung one low price na yon. So kailangan nilang sundin yon para mapaganda yung health ng mga kalapati din doon, no. So yun, so meron tayong lumusot na ibon pero hindi sa akin entry kumbaga, pero naka-under sa name ko, parang combined name pa din, pero syempre may credit pa din dun sa nag-acquire. So maraming salamat dun sa nagtiwala. So ako, meron tayong 3 ila-line up sa Alegre One Low Price at 2 sa Kalapatids One Low Price. So yung partner ko na bahala sa finance noon, so tayo kailangan lang natin ibigay 100% na health condition na ibon, tsaka yun, umabot tayo on time. Kasi kung hindi tayo abot on time sa Alegre, lahat ng ibon na meron ako ngayon is ilalagay natin sa One Low Price. Pero originally kasi talaga ang plano, Alegre. Kaya eventually nagulat kami sa magandang balita ni Sir Ronald na in-acquire niya nga yung FPR. So nawala na FPR, so naging Kalapatids One Low Price. So syempre kailangan natin suportahan si Sir Ronald, ang aming founder or CEO. Ayan, ng Kalapatids Feeds. Ayan. A few moments later. So, yung edad ng mga pinasa natin doon na entry, nagsipag-hatch yung mga YB na yon around January 25 or 23. So, ito, naiwan na young bird dito. Ito yung kabatch nun. So, meron pa tayo isang ibon na pwede. So, pinag-iisipan ko kung ilalatag natin sa patrending bird. Ayan. Yan. So check natin yung health condition naman etong YB na to. Yan. Walang viewing sa atin to syempre. Para if ever may Makati po. Yan. Anytime. Yan. So syempre number 1, malinis. Yan, walang cancer, walang one eye cold, maganda katawan. Yan, inis. Walang bulutong. So dito naman wala namang bulutong kasi nakukuha yung bulutong sa malamok na lugar eh. Dito may ilaw naman yung ating loft, kaya just lagi naman nalilinisan. Kaya wala tayong mga ganun-ganun. Okay. Although hindi naman tayo 100%, I mean na hindi talaga nagkakasakit. Siyempre hindi talaga maiwasan, lalo na pag nagte-training na sa truck, nagkakaroon ng one eye cold yung ibon o kaya halak. Pero I mean yung sa breeding natin, secured naman kasi may mga ginagamit tayo ng mga natural supplement. Tsaka